na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito po ang TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang ating talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadili at kapartner po natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hi, good evening sa iyo, Ches. At ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay mga problemang kababaihan pero pwede na ring makinig yung mga lalaki dyan na usyusero. Ang title, Doc, ng ating pag-uusapan ay vaginal bleeding, Doc. That's right. Mga babaeng dinurugo. Ayan, para maunawaan po ninyong mas mabuti. Okay. Hindi ba, Doc, normal naman na ang babae ay monthly dinurugo? Parang ganun, Doc. That is true. Kapag sumapit na yung edad na teens o puberty, ang tawag sa mga doktor dyan, menarche. That means nagmamature na ang ovaryo ng babae, kaya nagkakaroon na siya ng pagdurugo regularly sana. Pero kapag umpisa pa lang kasi ang babae, no, yung ibang babae, after 3 months, bago uli sila magkakamens, kumbaga hindi pa buwanan. Yung iba, Doc, normal pa. Maaga yung iba nagkakaroon, yung iba medyo late na po. Oo, yung iba nga, 10 or 11, nagkakamens na. Yung iba naman, 15 anyos na, spotting pa lang. So, magkakaiba din ang reason for that. Pero kung halimbawa, medyo matagal na talaga, nasa mga 16 ka na, and then wala ka pang menses, dapat nagpapatingin ka na sa doktor. O kaya, kapag ikaw ay teenager na, halimbawa, nasa 18 ka na, pero ang mens mo, sumosobra-sobra. Yung halos hindi ka na makagulapay sa lakas. O kaya naman ay sa tagal, inabot ka na ng 2 linggo. Then, yung condition na yan ay menorrhagia, dapat magpapatingin ka na rin. Yan ang ating talakayan. Mga babaeng dinurugo. Yan ba, Doc, ay ang scope ba niyan ay teenager hanggang adult, Doc? Oo, teenager to adult. Siguro sabihin natin from 18 hanggang sa reproductive age. Di mga 35 to 40 years old. May mga babae na ang mens nila, halimbawa, regular, pero magulat na lang sila sa kalagitnaan ng mens nila, menstrual period, bigla meron silang pasulput-sulput na pagdurugo, 2 araw o 3 araw. Ang tawag naman doon, menorrhagia. Kanina nung malakas, menorrhagia. Kapag halimbawang sa pagitan ng mens, ang tawag doon, metrorrhagia. Kapag ang inyong boyfriend ay mas marami pang face powder sa inyo, ang tawag naman dyan, metrosexual. Naisingit ka ni Dr. Bien. Baka lang kasi malito kayo sa mga term. Pero itong malito ano ba ibig sabihin daw ng metrosexual? Naku, hindi ko alam, Doc, kasi parang parang mabang discussion at medyo komplikadong discussion yata yung metrosexual. Yung metrosexual, 1 metro na lang. Pero katunog lang po nung dinig. Katunog lang ng discussion natin. Metrorrhagia. 18 and above, so ibig sabihin 18 and below na may menstruation, understandable kung medyo, sabi nga nila, pumapalya-palya pa. Oo, kasi hindi pa mature ang ovaryo, hindi pa mature ang matris, o kaya yung hormones niya na nagre-regulate ng menstruation, yung tinatawag sa utak o pituitary natin na FSH o follicle stimulating hormones, hindi pa rin mature. Alam niyo po yung mga nagme-men sa inyo, lalong-lalo na sa probinsya, ang tawag kasi nila rito, maruming dugo. Well, hindi po kasi ito maruming dugo. Ito ay parte ng lining ng matres. Inilalabas lang sapagkat hindi natupad yung normal cycle, which is yung pagkakaroon ng implantation ng magiging baby.
Yon. Pero kung halimbawa, wala naman po kayong contact sa isang lalaki at nagme-mens kayo, that is part of your cycle na normal. So yung iba, Doc, kumbaga kung normal menstruation, siguro kami mga kababaihan na observe namin, to minimum of 2 pads per day hanggang siguro mga 4, parang maximum na yun, Doc. Oh, normal yan. Mga 2 to 5 pads, normal pa yan. Normal pa rin yung menses na halimbawa, sabi ng iba, Dok, bakit ako ang mens ko every 20 days? Yung iba naman sasabihin, ako Dok, ang mens ko every 40 days. Ganyan din po. Normal cycle nyo yan. Ibig sabihin, nag-a-adjust pa siguro yung hormones ninyo. Ang average, pero hindi lahat. Ang average na menstrual cycle po kasi, 28 days, yung iba hanggang 32 days. Yan ang average menstrual cycle. Yung standard din o average at normal, sa mga unang araw, mahina pa po yung patak ng menstruation. Sa kalagitnaan, 3rd day, 4th day, dyan yung medyo malakas. Tapos hihina na rin eventually, Doc. Yes. Pero alam mo, naalala ko nung high school ako, may mga kaklase ako, bigla na lang babae bubulagta. Nakaupo siya sa silya, tapos mahihimatay, tapos babagsak na lang siya sa silya. Tapos mapupuna ng teacher na tagusan siya. Yung pala, may mens siya and then nagsasuffer siya ng condition na dysmenorrhea. May mga ganung babae. At itong mga babaeng ito na pwedeng nagdidysmenorrhea ng madalas, sila rin yung pwedeng habang tumatanda sila, magkakaroon ng problema sa vaginal bleeding. May ganyan akong experience before, Doc. Pero hindi ako yung every month. Meron talaga kasi mga babae na every month ang atake ng dysmenorrhea. Pero naranasan ko yan, Doc, yung talaga? Matay ka? Oo. Ikaw mismo naranasan mo? Ako mismo, Doc. Anong pakiramdam mo yung parang nanghina ka, ganun? Nanghina ka, buti na lang nung isang natatandaan ko talaga, buti kasama ko yung mother ko. Nasa labas pa kami, Doc, parang sa tapat yata ng isang bakery. Bumibili kami ng tinapay. Tapos biglang sabi ko, nahihilo ako. Pag sabi ko nang nahihilo ako, yun na. Gumising ako, pinapaypayan na ako nung tindera at saka yung nahimatay ka. Nahimatay ako. Mga ilang taon ka nun? Siguro mga 16, Doc. Oh, nagdidysmenorrhea ka pala before. Okay, hormonal yan. That is a hormonal imbalance, which could be one of the reason dito sa tinatawag nating vaginal bleeding. Mm-hmm. So yung hormones na yan, Doc, di ba normal naman na may hormones tayo, lalo na yung mga babae during the monthly period. Pero yun, sumusobra yung release ng hormones. Kasi yung hormone ng babae, estrogen at saka progesterone. Siyempre, sa edad mo na 16, ang mas mataas pa dyan yung estrogen level mo. Kasi pine-prepare yung katawan mo for reproduction in the future. Kaya lang yung iba sobrang taas nga nung kanyang hormones. Pwede na maging dahilan nitong pagkahimatay, pagkakirot, o irregular na menstruation. Madalas makita yan doon sa mga babaeng may PCOS o polycystic ovarian syndrome. Yan, nakikita sa kanila yan. Ang picture niyan, yung ovaryo ng babae, bukol-bukol. Pag pina-ultrasound niya, parang kumbaga sa itsura, mukhang marang. Parang gano'n ang ovaryo ng babae na may PCOS. Now, yung maliliit na cyst na yon can produce their own estrogens, which, nagkukos ng problema. Mm-hmm. Pero hindi lang yan, Chess. Marami pang iba na pwedeng maging dahilan ng vaginal bleeding. Kung pupunta na tayo sa adult, hindi na sa teenager. Pero Doc, bago natin puntahan yung adult, kasi hereditary ba yan? Dahil yung mother ko nagkikwento before, parang siya yata yung matindi kapag nag-dysmenorrhea, parang nung dalaga daw siya, during the time na meron siya, parang kung 3 days man yan or 5 days, hindi siya umaalis ng higaan, Doc, kasi sobrang sakit ng nararamdaman niya, sobrang nanghihina siya, at yun nga, nahihilo, Doc. Oo. Pwedeng namamana kasi, no? Kasi siyempre, yung hormones mo is 50% may relasyon doon sa nanay mo. May nakita rin akong babae na hindi nga nagme-mens, no? Noong pina-ultrasound namin, na siya, 16 na rin. Hindi, magdi-18 na nga eh. Yung matris niya, napakaliit. Sinlaki lang ng hinlalaki ng paa
big toe ng isang lalaki. Ang tawag naman doon, infantile uterus. Dapat gaano ba kalaki, Dok? Yung mattress ng babae, Yes, parang Dok. chiko. Yung malaki-laking chiko. Okay. Oo, yung malaki-laking chiko. So parang yung kanya 1/3 lang or kalahati lang. Oo, infantile uterus nga. So, pwedeng yan mag-cause din ng maraming problema like dysmenorrhea o kaya abnormal bleeding. And later on, mahirap din siyang magbuntis kasi paano mo i-carry yung bata kung ganyang maliit nga yung mattress niya. So, ayan, payo natin doon sa mga nanay. Siyempre, gagabayan natin yung mga teenagers natin because this is the time na malilito sila eh. Yung iba masya-shock sila eh dahil first time nila may dugong lalabas sa kanila eh. Kasi I remember kahit ako tatay, I think ako ang bumili ng unang sanitary napkin ng aking dalawang anak na babae. Nung nag-menstruate sila, Dok. Nung nag-menstruate sila. Although, ang nag-alaga, syempre, yung wife ko, pero ako yung tumakbo. Punta ako ngayon sa grocery. Hindi ko alam ang bibilihin ko, kaya malamang ang binili ko 3 o 5 uri. Para Mayroon akong may nabiling tumama man lang. Oo, may nabili akong may pakpak. May manipis, May nabili makapal. akong ang kapal-kapal na parang 1 inch ang kapal. May nabili rin ako na napakanipis na akala mo parang biskwit lang kanipis. Ayan. Oo. Pero may nakikita akong ibang pasyente ko, ang suot, diaper. Ayun na nga, yun ang pag-usapan natin sa ating pagbabalik kasi sabi nga ni Doc nung nag-umpisa yung discussion natin, imbitadong makinig kahit mga kalalakihan na gusto makiusi. Pero mas maganda po alam nyo at naiintindihan nyo kung meron kayong kapatid na babae, di ba? Meron kayo isa asawa po ninyo at alam nyo, pag as basic as pinabili kayo ng napkin, alam nyo kung bakit iba-iba yung variations ng sanitary napkins na yan na available po sa market. Babalikan po natin ang ating talakayan kasama natin si Dr. Edwin Bian. Doc, ano po yung ating hotline number? Sa mga babae dyan na gusto mag-text, ang numero namin, 0918-8888-693. Babalikan po natin si Dr. Edwin Bien at ang topic natin na vaginal bleeding. Kasama nyo rin po Cheska, San Diego, Bobadilla. Diyan lamang po kayo at magko-commercial break lang tayo sandali. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan at kasama natin si Dr. Edwin Bian at kasama niyo rin po Cheska, San Diego, Bobadilla. Kung may mga tanong kayo, i-message niyo lamang po sa aking Facebook page, Cheska, San Diego, Bobadilla. O kaya Doc, may hotline number po tayo. Ang numero natin ay 0918-8888-693. Yung nabanggit mo kanina, Doc, bago tayo mag-break na bakit kapag, syempre lalaki ang bibili ng sanitary pads na pag-utusan, litong-lito kasi ang daming ang daming klase, Doc. Merong scented, unscented, may floral.
May mahaba, may maikli, 'di ba, Doc? May mga ganun pa. Oo, may mga design pa. So nakakalito. Ang iba po diyan kumbaga market driven dahil siguro pang teenager para medyo nakakagalaw sila ng maayos kaya ano 'yun parang thin yung yung texture, Doc, or hindi siya ganun kakapal, may mga with wings. Pero basically, Doc, ano lang naman yan kung light flow, heavy, may mga ganun. At yung iba, may tinatawag na night pad. Kasi, Doc, parang talagang tumatagos. Ayaw mo tumagos sa higaan kasi malakas. Parang may ganun, Doc, talaga. Ay, oo. Yung iba nga, di ba, pagbangon nila, basa na yung kanilang kumot. Oo, kawawa rin naman. May mga periods o may mga months na malakas talaga, merong mahina. Yun ay normal lang. Normal yon. Particular yung malakas doon sa second, third day. Pag fourth and fifth day, syempre papahina na yon. Yung paghina na yan, Doc, ay eventually titigil yan. So, is it abnormal kung every month na malakas yung mens mo? Oo. Kapag ganyan, something is wrong. Halimbawa, every month na lang, 5 days ang mens mo, ang kailangan mong gamitin na pads, umaabot ng 10 sa bawat araw. Abnormal yan. Or if you have to wear a diaper already kasi hindi na kaya ng underwear lang. Di ba? Yan, abnormal na yan. And there are possible other causes yan, especially kung ikaw ay adult na o nasa reproductive age. Yan. Ito yung mga causes niyan, Miss Jess. Isa sa dahilan, bukol sa matres. Oo, yung myoma kung tawagin, hindi ba? Pero hindi lang myoma ang bukol sa matres Maraming klase pang bukol, gaya ng endometrioma. Yung myoma po kasi ay isang benign tumor, pero dahil tumutubo siya doon sa loob ng matres, pwedeng tumubo sa muscle mismo ng matres, pwedeng tumubo siya doon sa pinakaloob ng matres na tirahan sana ng bata, pwedeng ibang tumutubo parang doon sa outer surface ng matres. That can cause abnormal heavy flow at may kasamang kirot. Pwera pa yun, Doc, sa diniscuss mo kanina during yung unang part natin na polycystic ovarian syndrome o PCOS. Kasi, Doc, natatandaan ko, nung ako'y single, simula ata bago ako mag-18 years old, yan na yung naging problem ko, Doc. Every time na ako'y nagpapa-check up kasi irregular ang menstruation, lagi na lang sinasabi ng doktor sa akin na may PCOS ka. Tapos sa really? yes, Doc, sa susunod na ultrasound, sabi niya, PCOS ka pa rin. So parang nasanay na ako na, okay, PCOS na naman ang problema ko. Oo, alam mo, you're one of the lucky few, ha? Kasi normally, ang babaeng may PCOS, from the term itself, may hormonal imbalance na nagiging resulta. And dahil sa hormonal imbalance na yon, mahirap siyang magbuntis. Sabi nga Kaya nila yung iba 7 taon na, hindi pa nagbubuntis. Well, sabi ng OB, PCOS pa din ako, pero umayos yung cycle ko. Every month talaga meron, regular ako, Doc. Nag-normalize. Kasi gano'n naman. Meron, Doc. Well, ang may term ako dyan the ultimate treatment for dysmenorrhea is buntisation. Buntisation? Okay. Sabihin nila, is that a therapy? Kasi yun Yes. yun yung natural purpose ng iyong matres, Doc. That's right. That is the God-given purpose of that uterus, and that is to birth children para maging anghel ng inyong pagsasamahang mag-asawa. Yan. So, Kaya lang yung iba dahil sa chosen career nila, hindi sila nag-aasawa. Yung iba naman, bakit nga ba yung mga teacher ayaw nagsisipag-asawa? Ang dami-dami ko tuloy pasyenteng teacher may myoma. Ganun. Baka, Doc, alam mo, iba kasi ang dedication ng mga guro sa mga, kumbaga parang ang dami na nilang anak parang hindi na siguro, Excited? hindi naman siguro, Doc, at saka ang oras ng mga guro, grabe din naman. Siksik na siksik ang kanilang schedule, Doc. Ay, oo. Biruin mo kung, lalo na kung tulad ko, nag-aral ako ng elementary public. Ang isang teacher, noong araw, may specialty ang teacher kung math ka lang. Pag public, hindi. Hawak mo yung math, hawak mo yung English, tsaka social studies.
Di ba? Lahat. Mm-mm. Oo, tapos nung araw, pag ang hawak mo grade 3 lang, grade 3. Ngayon hindi. Hawak mo grade 3, grade 4, grade 5. Ganun na eh. Kaya ayaw na nilang magbuntis o mag-asawa. Ano sila, occupied palagi yung kanilang schedule at yung kanilang focus siguro, Doc, no? Oo nga. O yan, nabanggit na natin ha. Bukol sa matres, sa mga teacher, nakikita ko yan. O paumanhin ha, wala po akong offense meant for the teachers there ha. Kasi may mga teacher naman yan, kompleto pamilya. Mga madre, nagkakaroon din yan. Oo. Yun, oo. Chosen field nila yan, okay. Ganun lang. Yung iba, nagkakabukol, hindi sa matres, eto matindi ang pagdurugo nito. Sa kwelyo, sa cervix. Iba pa yon, Doc. Iba pa. Kasi may mga bukol sa cervix na nagiging dahilan para ang pagdurugo tuloy-tuloy. At saka iba ang dugo niya, malansa. Minsan ang kulay iba rin. Kulay dilaw, imbis na kulay pula. Kulay dilaw? Yan sa cervix. Oo. Akala mo, ang mens niya parang how would I describe it? Mantika. Pero pag inamoy mo, malansa. Parang pinaghugasan talaga ng ulo ng isda. Yun talaga ay hindi normal dahil dun sa mga kababaihan na nakatutok sa atin ngayon. Alam niyo po ang kulay ng ating menstruation, ang variation lang yan ay red to dark red. Parang ganun, Doc. Oo. Minsan may konting buo-buo pero hindi naman napakarami. 'Di ba? Minsan bahid lang doon sa napkin. Pero kapag halimbawang nakita ko yung napkin, talagang parang may kulay dilaw siya. Para bang akala mo yung mustard na nilagyan ng tubig. Ganon. Parang may mantikilya, parang ganun, Doc. Oo, parang mantikilya, naglalangis pa. Tapos, iba yung amoy niya, talagang parang yung pag pinaghugasan talaga ng isda. Something is wrong in the cervix area. Kadalasan may tumutubong bukol doon. Pero Doc, purely yellow or meron ding dugo talaga? Mixed. May mauuna yung yellow, tapos susunod yung dugo, ganun. Tapos maraming dugo, na yung dugo na lumalabas sa kanya, akala mo yung tinitinda na sa kalye na Betamax. Yung binabarbecue, o buo-buo na talaga. Oo. Yung iba nga, nahihimatay na sa dami ng dumudugo sa kanila. And then with pain, namumutla, may pain dito sa pantog nila. Ayan. Yung labi nila, akala mo sinawsaw sa suka. Marami tayong nakikita, kaya kawawa rin ng mga babae, ang dami pala ninyo pinagsasakripisyohan, ano? Madami kaming pinagdadaanan at isa dyan yung pinagdadaanan namin buwan-buwan na menstruation. Oo. Kaya dapat maunawaan ng mga kalalakihan, kami isang pukpok lang, done, all done. Tapos na. Kaya be more patient kung ang inyong asawa, kapatid, partner, girlfriend, moody o may mood swings every month. Nakaschedule po yan. I-inform na lang namin kayo kung kailan ang cycle para hindi po kayo nagugulat. Kasi alam naman namin kung kailan ang dating yan eh. Itutuloy natin ang ating talakayan kasama si Dr. Edwin Bian. Kahit mga babae ang ating topic, yung mga kalalakihan, welcome na mag-join sa ating discussion para nauunawaan po ninyo yung nangyayari sa aming mga katawan, sa katawan ng inyong asawa, partner, girlfriend, or mahal sa buhay na kababaihan. Babalikan natin si Dr. Edwin Bian matapos lamang po ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, si Dr. Edwin Bien, ang ating medical doctor, at kahit hindi OB-GYN, si Doc ay lahat ng doktor kasi may knowledge, general knowledge sa ganito, pinagdaanan yung reproductive system ng mga kababaihan at how it works, di ba Doc? Ayo, at nung nag-rotation ako diyan ay ang galing-galing ko diyan sa subject na yan. Magaling ako magpaanak, etc. Nagpaanak ka din? Of course, cesarean, normal delivery. Pag nauwi nga ako ng probinsya ko, minsan may kumakalabit sa akin, Dok, bago ka umuwi ng bahay niyo, pwede paanakin mo muna ako. Nasubukan ko yun. Lahat ng doktor ay mararanasang magpaanak, Doc. Oo, pero depende kasi sa magiging hilig mo. So kung ang hilig mo is to do some surgery, hahanap ka ng rotation na magtatagal ka doon. Ayan. At ng hospital, na yun ang specialty nila. Okay. Halimbawa, mahilig ka nga sa pagpapaanak, pwede kang magpa-duty sa Quirino Labor. Sa Quirino Hospital. Quirino Labor Hospital. Ay karamihan dyan, kamukha na rin ng Fabella Hospital. Dito naman sa may Quiapo. Puro mga paanakan yan. So kung nag-duty ka dyan, yan ang makakasalubong mo halos araw-araw. Pagpapaanak. Ngayon naman, kung mahilig ka sa may plema, magpa-assign ka sa San Lazaro Hospital. Pulmonology naman, Doc. Pulmo naman yan kadalasan. Oo. Kasi nandiyan ang mga TB Oo, TB patients. Oo. O ngayon, natalakayan natin kanina, no? Yung sabi mo, yung mga lalaki, unawain ng babae. Kasi nga sa babae, it comes regularly. And magugulat ka, Chess. Ang stress can cause pala abnormal bleeding in a woman. Sabi din, Doc, nung aking OB, sabi niya, stressed ka ba? Kasi nung panahon na high school hanggang college yun, Doc, Siyempre talagang aral, review, magko-commute ka pa, papunta sa eskwelahan. Isang factor din daw yun, Doc, yung stress. Ay, oo. At ngayon, ang daming nanay ang nagkaka-abnormal bleeding dahil sa stress sa kakagawa ng module. Parang sila nga daw yung estudyante, Doc, Actually, sila. Parang dalawa daw silang nag-enroll. Ay, hindi. Yung anak nanonood ng Peppa Pig. Yung nanay yung sumasagot na sa assignment ng module yung nanay. Meron akong isang office mate, Doc. Speaking of stress, sabi niya, hindi ko in-expect na yung online class, ganyan pala ang sistema. Sabay-sabay sila. 4 yung anak niya, Doc, na sabay-sabay. Sabay-sabay, akala daw niya parang may schedule na katulad ng dati, pang umaga yung bunso, pang hapon ganitong oras. Sabay-sabay sila, Doc. So hindi niya daw alam kung paano hahatiin yung sarili niya. Ilang laptop ang kailangan niya dyan? 4 Grabe. din, Doc. 4 din. 4 na laptop. At saka alam mo, ang daming mga question sa mga bata ngayon na hindi naman tinatanong noong araw sa eskwela. Oo. Iba ang ibang landscape din ngayon, Doc, ng learning. Oo, mahirap. So stress, ha? Yung mga may bosyo, Chess, isa rin yan, nagkakaproblema sa mens. Yung may bukol sa leeg, yung thyroid gland, nagkukos din yan ng abnormal bleeding. Pati, Doc, yung mga may problema sa thyroid na hindi halata. Kasi may sabi mo, merong paloob yung hindi bumubukol. Meron. Yung ang kanyang goiter, ang kanyang thyroid problem, hyperthyroid, so wala siyang bukol sa leeg masyado. Pero yung level ng kanyang T3, T4 mataas. Okay. Ito, Chess, mabuti na lang hindi na rin masyadong uso ngayon, pero nakakita ako nito marami. May copper wire sa matres.
IUD. IUD. Okay. O, alam mo yung IUD, ha? Parang Hindi ano na yata masyadong yun, uso Doc? ngayon, ha? Contraceptive. Okay. Oo. Isinusuot yun sa matris ng babae, eh. Nagkakaroon sila ng abnormal bleeding minsan dahil sa IUD. And it is made up of copper and certain kinds of metals or chemicals that causes irritation sa loob ng matris ng babae. Baka Doc, yung material ba ay hindi biocompatible? May ganun silang term eh. Pwede. Baka nagiging foreign body sa matris Nai-irritate, niya. parang So, ganun. nai-irritate. Yan, dinudugo siya. Pwede. Yan. And that can also cause infection sa babae na magkukos ng bleeding. Okay. Yan. Infection sa babae, ang tawag dyan kapag nasa puwerta, vaginitis. Malalaman mo ang vaginitis sa babae kasi parang hindi siya mapaupo ng maganda. Yung pag sumasayad yung puwet niyang dalawa doon sa upuan, parang hindi siya komportable. So, ang upo niya kalahating puwet lang. Parang nakaslant ng kaunti, Doc. Oo, yun. Yung ganun. Yan. Yung mga babae may infection sa vaginal area, vaginitis. Pwedeng umakyat yung infection doon sa taas, doon sa fallopian tube. Mas matindi yun. Ang tawag doon, PID, Pelvic Inflammatory Disease. Kasi mula sa baba, kumalat na yung infection paakyat. Nilalagnat na yung babae, ganun. Bago humantong sa ganyan, Doc, na umakyat, pumasok na yung infection doon sa inner parts ng reproductive system ng babae. Di ba, Doc, ang mga kababaihan, dahil nagsasanitary napkin kami, minsan may irritation na doon eh. At pag yung area po na yun, sa mga kababaihan, ang nagkaroon ng irritation at pangangate, naku, parang sabi nga, parang sinasaniban. Hindi mo kayang tiisin eh. Sinasaniban. Hindi mo kayang tiisin eh. So, bakit umaabot sa point na, ano yun, Doc, napabayaan, hindi po nila na-treat agad, kaya lumala yung infection, pumasok na sa loob, Doc? Well, actually, eto serious na yung usapan natin. Nakita akong ganyan, teenager. Siguro masa 15 rin o 16. Naka-duty ako sa outpatient department, madaling araw pumunta sa akin ng 2:00. Yung teenager, yung nanay na upo lang doon sa reception area, kausap ko yung teenager, dinudugo siya, putlang-putla na siya. Yung pala, tinanong ko, gano'n nakatagal yan? Ano na po, more than 2 weeks na dinudugo, nilalagnat, ang taas-taas ng lagnat. And lahat, hinanap na nila yung cause, hindi malaman ang cause. Yung bata, dahil hindi inaasahan ng nanay, pregnant pala, and the desire of the child na tanggalin yung pagiging pregnant niya, nagsuot siya sa puwerta ng kung ano-anong mga bagay. Opo naman. Yung narinig niya sa kung sino-sinong mga nagkikwento dyan na usisero. Ayun, umakyat ang infection going up sa fallopian tube. Ang problema, kailangan tanggalin yung matris at ovaryo niya sa edad na 16 lamang. Totally? Hindi makapaniwala yung nanay sa akin, galit sa akin. Sabi ko, teka po, bakit kayo sa akin galit? Hindi man po akong dahilan ng pagbubuntis ng anak niyo. Sabi niya, maniwala akong buntis ang anak ko. Eto po, sa ultrasound, kita. Ay, naku. Gera patani. But we had to do it and remove the uterus and the fallopian tube doon sa child. So, my point here is, mga teenager, huwag kayong experimental. Baka mamaya may naririnig kayong kung ano-ano dyan na sabi sa inyo, pwede naman ito, gamitin ito, kung gusto nyong maalis ang baby nyo. Don't ever do that because that can cause PID or pelvic inflammatory disease na maaaring kailangan ng operasyon na. At kung may mga tanong at yung kumbaga gusto ninyong i-explore about sexuality, about yung reproductive system nyo, reproductive capacity ninyo, yung mga ganyang age, marami pa kayong dapat malaman. So, magtanong sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, sana yung mga parents ninyo ay ganun kayo ka-open sa kanila kasi walang ibang di ba, aalalay sa inyo pag ganyan yung sitwasyon, di ba, na nangyari kundi yung parents ninyo. Oo, yung nanay nyo lalo na.
Ngayon, kung hindi ninyo kasing open ang nanay nyo, sa school may guidance counselor, hindi ba? O to a teacher na mukhang sympathetic sa'yo, pero wag na wag sa inyong mga kaklase na kaidaran nyo rin naman at hindi naman tama rin yung payo nila sa inyo. Oo. Naku, yung ganun palang hindi natin sasabihin simpleng sitwasyon o simpleng pinagdadaanan. Pero ganun yung kapalit, Doc, no? Na never ka nang magkakaroon ng chance na magkaroon ng sarili mong anak or pamilya. Oo. And that is very hard. Not only for the parents, but also for the child. Kasi 16 ka, wala kang alam, hindi ba? Mga bugso lang ng damdamin na wala sa panahon. So, mag-iingat po lagi, ha? Pero payo rin sa mga parents, huwag po kayong pabaya sa anak na puro na lang Facebook kayo dyan. Babantayan po ninyo anak ninyo. Gagabayan po ninyo. Oo, tsaka ngayon nasa panahon na tayo na mas flexible ang mga ganyan na pakikipag-usap sa mga anak. Sabi nga nung isang fina-follow ko sa Facebook, Doc, na isang nanay, sabi niya, yung mga topics na uncomfortable para sa magulang, iset niyo yung mind niyo na kailangan pag-usapan pa rin yan kahit uncomfortable kasi nung pinapalaki nyo naman sila, dumidede nga sa inyo, hindi nga kayo komportable, di ba? Pag nagka-cramps ngayon, tiyan nyo nung buntis kayo, hindi naman kayo komportable. So ngayon teenager na sila, kung may topics na hindi komportable, kayanin po ninyo. Sabi niya gano'n, Doc. Oo, kasi syempre, ikaw na magulang, ikaw ang mag-care about that, di ba? Mas so, maganda. bigla naging serious ang usapan natin. Nagulat bigla yung nakikinig sa atin kanina. May biro, pero ngayon naging serious. Oo. Kasi serious naman talaga pala ang trade-off, Doc, no? Oo, that is part. Oh, that is part of the life. Lalong-lalo na kung ang anak po ninyo ay babae, that is part ng process sa kanya. Okay. Tapos meron pa akong nakita rin. Babae, teenager, mataba. Dahil tinutokso sa eskwela, nag-anorexia. Yung ayaw na niyang kumain, isinusukan na niya lahat. Mula nung mataba siya, biglang ang payat-payat niya, ang kanyang manifestation, menstruation na sobra. Sudden weight loss. Sudden weight loss can also cause abnormal hormone production leading to, abnormal menstruation. Sige, pag-uusapan nga natin sa ating pagbabalik kasi yung iba naman daw para mag-normalize yung kanilang menstruation, sabi ng OB nila, magpapayat ka. Yan naman ang advice sa kanila. Pag-usapan nga po natin yan sa ating pagbabalik. Kasama natin si Dr. Edwin Bien at katuwang din natin sa discussion ang MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, kasama po natin si Dr. Edwin Bien, Cheska San Diego Bobadilla, at ang topic natin ay vaginal bleeding. Marami nang binanggit si Doc na dahilan ng vaginal bleeding o pagdurugo sa mga kababaihan. Pero Doc, may kinikwento ka kanina, no, na ang naging cause ay yung sobra at biglaan na pagpayat ng taong yun, Doc. Oo. Yung mismo kasing obesity can cause problem in a teenager. Actually, kahit sa adults
pwedeng maging abnormal ang kanyang menstruation dahil sa obesity. Yung pagpapapayat sa ideal body weight, that means yung tamang timbang mo base sa yung tangkad, maganda yon to help that. Pero yung pagde-deprive ng pagkain to the point na naging anorexic na yung bata at ang payat niya sobra na, parang butot balat na, that can now reverse the process and cause more vaginal bleeding. So, kailangan yung tamang-tama lang. Yung ibang OB na ang pasyente nila ay may PCOS o polycystic ovarian syndrome, ang suggestion naman nila ay mag-lose weight sila, Doc. That's true. That is true. Kasi ang tendency ng PCOS, dahil nga yung kanyang estrogen mataas, pati na yung androgen, yung male hormone niya mataas, so lumalaki siya. So yung pagpapapayat, nagno-normalize tuloy yung kanyang hormones. But you are one of the lucky few, Chess. Kasi marami kong ibang pasyente lumalapit sa akin, gusto magkaanak, and 5-7 years na hirap pa rin sila dahil sa PCOS. Pero Doc, inabot din ako ng more than a year after na mag-asawa ako, Doc, na kumbaga makabuo, parang ganun. Kasi nga may mga check-up pa ako sa OB na sinabi niya PCOS ka pa rin. And sa akin na, more than a year lang yun. Pero it's frustrating, Doc. Paano pa yung iba na ang tagal na pong naghihintay? Ano ka ba naman? Nagmamadali ka. More than a year lang eh. Honeymoon period pa nga lang. Alam mo, Doc, hayaan mo na yung travel time kayo ng 1 year. pag mga 30 ka na nag-asawa, nagmamadali ka na, Doc. Understandable, Doc. Yung bang pag uwi ni Mister, kahit nakapikit na sa sobrang pagod, bubuhusan mo ng yelo para magising. O, gising, uy! Gising ka na. Gising. Ovulation day. Ovulation period. Schedule ngayon. Oo, nakalista yan sa kalendaryo. Pero kami po yung nagbibiro lang ha. Pero may mga kabatch ako, Doc, na minsan nauna pa sa akin mag-asawa. Pero dahil din sa polycystic ovarian syndrome or hormonal imbalance, parang hanggang ngayon yata, Doc, ay hindi pa rin po sila nagkaka-baby. Oo. Oh, yeah. Ang dami ganun. And that is very unfortunate, no? Mahirap din. Maaaring yung OB ninyo magbigay sa inyo ng pills. Magugulat ka, ha? Dalaga ako? Bakit ako bibigyan ng contraceptive pills? Di ba ganon? Kasi may PCOS ka eh. Hindi dahil contraception ang habol ng doktor sa iyo. Ang gusto niya, ma-regulate yung hormone mo by the pills which contains the estrogen and progesterone. Oo. Yung mga nasa kumaga tapos na sa reproductive age, Doc, yung talaga nagkaanak na sila at okay na, malalaki na yung anak nila, may mga causes din ng vaginal bleeding. Isa nabanggit mo kanina, yung myoma or yung may myoma sa Doc, sa matres ba yan o sa kwelyo ng matres, Doc? Pareho. Inside the uterus at saka sa kwelyo ng matres. Yung iba nagkakaroon kasi ng cancer din. Ngayon, bago naman ma-diagnose na cancer sa mga ganyang babae na nagkakaroon ng abnormal bleeding, ang diagnosis ng doktor dyan, DUB, dysfunctional uterine bleeding. Kaya lang, kapag nakita kasi doon sa histopath, yung tiningnan na sa laboratorio, yung kinayod sa'yo, at mukhang may tumutubong bukol sa loob ng matris mo na cancerous, yan, may mga payo na baka kailangan tanggalin na yung buong matris. Yung isang office mate namin, Doc, nagkaroon siya ng vaginal bleeding, heavy bleeding, na kinailangan siyang ma-confine para, yun nga sabi mo, ilinisin yung kanyang matres at i-DNC siya. Pero after wala pang 1 taon, Doc, parang umulit po at kailangan na naman niyang iraspa, Doc. May kasabihan nga tayong ganyan na may mga babae ang nipis-nipis na daw ng matris nila kasi raspa sila ng raspa. Hanggang dumating sa punto na hindi na siya pwedeng magbuntis. Kasi nga yung matris niya napakanipis na. Okay. So yung mga listeners natin, Doc, na nakakaranas ng abnormal bleeding o vaginal bleeding, ano man ang edad, ikaw man ay kaka-18 mo pa lang or nasa adult stage ka na hanggang bago mag-menopause at nakakaranas ka ng ganito,
Hormones pala ang pinaka top top culprit, sabi nga ni Doc. Ano yung pwedeng gawin, Doc, para somehow ma-normalize ito? Of course, pwede ka ba mag-pills ng mag-pills? Well, some doctors will give you nga contraceptive pills pero hindi pang matagalan. Pwedeng bigyan kanya ng oral, pwedeng bigyan kanya ng injection, di ba? Well, maipapayo ko, if whatever your doctor is giving, ang purpose niya doon is to help balance your hormones. Pero as a doctor naman who practices natural medicine, malaking tulong naman yung nagdadagdag ka ng suplemento para yung ovaryo mo at yung matris mo ay healthy. Doon papasok yung pag-inom ng MX3. Isasabay mo doon sa reseta ng iyong doktor, walang masama doon kasi all natural ang MX3. Gaano karaming MX3 capsule ang iinumin, Doc, kung meron silang ganitong situation? Well, dahil walang overdosage ang MX3, kasi nga prutas na mangustin ang pinanggalingan ng MX3. Kapag ikaw ay dinurugo ng todo-todo, gawin mo 3 beses maghapon. Ano ang kabutihan nun sa iyong katawan? It will help strengthen yung blood vessel sa loob ng matris mo para hindi putukan ng putukan. Kapag halimbawa, naibsan na yung pagdurugo mo ng napakalakas, bawasan mo na. Gawin mo ng 2 times a day. Halimbawa, after 2 weeks, after 3 weeks. At kung wala naman na problema na, gawin mong pang-araw-araw na suplemento yung MX3 para pagdating na naman ng mens mo next month, at least may nakaalalay ka na. Matutulungan ba nito, Doc, yung iron level sa katawan? Kasi kapag dinudugo ka, di ba parang mauubusan ka na ng dugo? Namumutla. Kasi kumpleto po siya ng lahat ng vitamina at mineral, pero ang advantage kasi niya, doon sa mga regular ninyong vitamin supplements, meron itong alpha, beta, at saka gamma mangustin. Mga nutrient galing sa mangustin na nagpapatibay ng mga ugat. At itong MX3 capsule naman, Doc, hindi na kailangan ng reseta. Mabibili po nila ito over the counter sa mga drugstores. Oo, yun ang maganda. So pag nag-utos ka kay tatay na bumili ng napkin, isama mo na iutos, ibili ka ng MX3 plain. Sabihin mo yung original, 500 milligram. Ayan. Baka ibili ka ng ng generic. Mas maganda yung tunay na MX3. MX3. O kaya naman kung mahilig naman po kayo at very convenient na sa inyo na mag-shopping online, mx3ph.com. Itatype nyo lang letter M, letter X, number 3, tapos PH, letter P, letter H, tapos .com. Yan. Makakabili kayo dyan. Ayan. At kung may ang mga napkin ba nabibili sa online? Mayroon din, Doc. Meron na sa mga Mayroon din. Lazada at Shopee, may mga ganun na po. Nagtitinda na rin ng napkin. Hindi na mahirapan kaming mga daddy. Delivery na lang. Hindi na iuutos sa inyo. Minsan kasi nahihiya kami doon sa cashier. Sasabay. Oo. Pero ayan nga po, very convenient. Online, maaari kayong bumili sa website ng MX3. Pwede rin sa mga legitimate drugstores. Nationwide po yan. At kung may mga tanong, Doc, saan sila pwedeng mag-text? Well, kapag ang tanong po ninyo ay tungkol sa produktong MX3, paano makatutulong ito sa inyo, wala kayong aalalahanin dahil all natural po ito kaya pwede sa lahat. Pero mag-text kayo sa 0918-8888-693. At kung gusto naman po ninyo mabasa ang lahat ng mga information tungkol sa MX3, punta naman kayo sa website mx3.ph o kaya mx3ph.com. Pero kung gusto ninyo na mabasa ko yung ultrasound ninyo o ng anak ninyo, ipadala nyo na lang sa sa messenger ko, Edwin Abian. At papayuhan na lang natin kayo. Ayun, okay. At sa naging discussion po natin ngayong episode, nakasama po natin si Dr. Edwin Bien. Yung iba mang terms na sinabi niya ay technical, baka nag-nosebleed kayo. Pero ang mahalaga, hindi kayo nag-vaginal bleed. Di ba aling nosebleed? Huwag lang vaginal bleed. Ang ganda naman ng joke mo. Kasi ano po yan, may irregularity or imbalance sa inyo pong hormonal o hormone level sa katawan. So once again, pasalamat na tayo kay Dr. Edwin Bien. Thank you so much, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
At naging katuwang natin ang MX3 hatid ng DMI Philippines. Magandang gabi kina Ma'am Gina at ang MX3 family natin dyan sa Davao. Pati na rin sa MX3 office dito sa Manila kina Ma'am Mirna and the rest of the team. So yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang ito. Nakasama niyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Mag-iingat po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.